Yes, Lord, your name is powerful, your name is beautiful, your name is wonderful, Panginoon. Panginoon, sisimulan po namin itong araw na to. Sisimulan namin kasama ka, Panginoon. Lord, bless the speaker. Mag-share po sa amin ngayon. Open our eyes, open our ears, open our hearts to receive kung ano po yung salita po ngayon. Thank you, Father. Just we pray. Amen. Thank you, Lord.
Tago ng camera ko. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Labo ng camera ko. Data. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Again, it is a blessed morning, Panginoon. Sa umagang ito, bless po tayo ng Panginoon ng panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong sigla. At tayo po'y pinagpala ng Diyos sa umagang ito. Sa umaga pong ito, mga kapatid, ating pong pag-aaralan ng continuation po nung kahapon. But ang topic po natin ngayon is unwavering faith and obedience. And kapag nung nalaman ko po ito, agad ko pong na-reveal sa akin ng Panginoon yung tungkol po sa buhay po ni Abraham. And some of us or most of us na mga Christians and mga matagal na naglilingkod sa Panginoon ay natagal lang naririnig ito at nabasa na to tungkol sa buhay po ni Abraham. Hindi na po tayo bago dito. But I believe the Word of God, kahit po ito ay nabasa na natin, ito po ay meron panibago laging revelation sa atin. Sabi nga ay ito ay there are new every morning. Ibig sabihin, palaging may fresh revelation ng Panginoon kahit po ito ay nabasa na natin. Amen? So, sa umaga pong ito, buksan po natin mga Bible sa chapter po 22 ng Genesis. Chapter 22 ng Genesis, verses 1 hanggang sa mga sumusunod na verses. Baybayin po natin ito, yung pong utos kay Abraham na ihandog sa Isaac. Yan. Malamang sa po talagang meron na po kayong idea about this unwavering faith and obedience. And ito po talaga yung masasabi ko na eksakto din sa topic natin ngayon. Ito pong patungkol po sa buhay po ni Abraham. Basahin po natin sa chapter 22 ng Genesis. Sabi po dito, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang iyong pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na itinuro ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Mga kapatid, alam naman natin kung paanong naranasan pa ni Abraham bago siya nagkaroon ng isang anak na Isaac. And it was a very challenging na kasi medyo matagal-tagal sila bago nagkaroon ng anak. And nagpray sila ng matagal. And pinangakuan sila ng Panginoon na magkakaroon sila ng anak. At sinabi pa ng Panginoon kay Abraham na gagawin siya una, siya yung tinawag na exalted father. Pero ang problema sa kanya, 75 years old siya, ginawa siya exalted father pero wala siyang anak. Paano yun? And after 24 years, ay kinausap ulit siya ng Panginoon. And siyempre, 24 plus 75, 99 na yun. At sinabi sa kanya ng Panginoon na magkakaroon siya ng anak. And yun, si Sarah noon ay 90 years old na. And yun, nagkaroon nga sila ng anak na pinangalanan nilang Isaac. So, ang Diyos ay totoo sa kanya mga pangako. Even if kahit naghintay siya ng matagal, pero ang pangako niya ay totoo sa buhay ni Abraham. So as we continue, kinabukasan, maagang bumangon sila Abraham at sumakay sa asno at kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. Dala nila ang kahoy, panggatong, matapos ang 3 araw ng paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang patutunguhan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanilang mga alipin, bantayan ninyo ang asno at kami na lamang na Isaac
ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ibig sabihin, ang magkakasama lamang mga kapatid ay yung dalawang alipin, yung asno, si Abraham, sa Isaac, at yung dala-dala nilang panggatong, tabak, at saka yung apoy. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Sabi po dito, sasamba lamang kami, sabi ni Abraham, sa dako roon, at babalikan namin kayo. Babalikan namin kayo. Remember po yung mga kapatid, babalikan namin kayo. Alaalahanan niyo po yun, pinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman niya ang apoy at patalim, at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano 'yun anak? Tugon ng patanong ni Abraham. Mayroon na kayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang korderong ihahandog? Tanong na Isaac. Halimbawa, mga kapatid, tayo po yung nasa kalagayan ni Abraham at alam na natin na yung anak natin, kaisa-isang anak natin na napakatagal nating hiningi sa kanya at binigay niya, and after that, sasabihin sa iyo ng Diyos na dalhin mo yung anak at ialay mo sa akin. Kasi nung time na yon, sa time na yun mga kapatid, pag sinabing burnt offering, ito yung mga hayop na pinapatay at iniaalay sa Diyos. So ibig sabihin, nung narinig na inutusan ng Diyos si Abraham, ay alam na niya na ang iaalay niya yung kanyang isang pinakamamahal na anak. And kung ako yung nasa kalagayan ni Abraham at nalaman ko na ang anak ko kaisa-isang pinakamamahal kong anak at matagal kong hiniling na magkaroon ako ng anak, tapos all of a sudden biglang hihingi mo sa akin ni offer. Medyo mahirap, di ba mga kapatid? Hindi medyo, talagang mahirap. And ito talaga yung tinatawag na obedience, 100%. Kasi kinabukasan, pagkasabi sa kanya ng Diyos, kinabukasan, naggayak na agad sila. At siguro kung ako yun, kung sumunod man ako, siguro habang ginagaya ko yung panggatong, habang ginagaya ko yung asno, para mga hirap ko, parang slow motion ng lahat kasi ilang oras na lang ang anak ko mawawala na sa akin na napakatagal kong hiniling sa Panginoon. At siguro prior to that, na malaking struggle sa akin kung ako yun. Pero dahil si Abraham ay talagang ang pagsunod niya sa Panginoon ay talagang makikita natin, ay ginawa niya ang lahat. And sabi doon, tinanong siya ni Isaac, nasaan yung korderong iaalay? Sumagot si Abraham. Sabi niya, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin. Kaya nagpatuloy siya sa paglalakad. Pagsapit nila ng dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at hiniga si Isaac matapos gapusin. Imagine nyo mga kapatid, it was 120 years old na dito si Abraham. And imagine nyo, hindi na bata dito si Isaac. Kasi kung sa mga history at sa mga nakikita natin sa mga picture, yung iniaalay ay nakikita natin parang bata pa, parang 3 years old pa yung nakalagay lagi sa mga picture ng ibang sabihin natin, nakikita natin sa mga ibang textbook na nakalagay doon parang bata yung iniaalay. Pero hindi. Kasi nung time na yon, maybe siyempre si Sarah 90 years old, tapos 99 si Abraham noong time na yun. Siyempre nanganak, parang centennial baby na para kay Abraham si Isaac. And sa time na yon, from that time hanggang sa time na sabihin ng Diyos na ialay sa Isaac, it was 120 years old na si Abraham. So ibig sabihin, more or less mga 30 or more, mga 30 years old na nun si Isaac. So ibig sabihin, hindi naman makakaya ni Isaac na buhatin yung panggatong, at yung panggatong na yun, ang pang-alay, hindi naman mga maliliit na kahoy yun. Kasi pag sinabing pang-alay, maraming kahoy yun.
At nagdala noon ay si Isaac. So hindi medyo maedad na nun medyo may sabihin natin more than 20 years old na nun si Isaac. Malakas na siya noon. And that time nung itinatali na siya ni Abraham para doon sa ginawa niyang dambana. Siyempre pwede siyang manlaban ganyan, pero hindi. And to think, halimbawa sinagot ni Abraham sa Isaac na, anak, ikaw ang iaalay. Siyempre pwedeng hindi na siya sumama, di ba? Pwedeng hindi na siya sumama. Ba't ako ba? Di ba? Pwedeng hindi siya sumama. Pero dahil sa pagsunod po ni Abraham sa ating Panginoon Diyos, ginawa niya yung pinapagawa ng Diyos. Ito po yung sabi, pagsapit nila sa dakong tinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham, inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at hiniga sa Isaac. Matapos gapusin, nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo pinagkait sa kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na nakasabit ng sungay at nakasabit sa sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkakaloob. Mga kapatid, ito talaga yung masasabi ko na pananampalataya talaga na 100% sa ating Panginoon. Kasi imagine niyo po, di ba, kaisa-isang anak niya, and doon sa kauna-unahang talata, sabi dito, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok, tinesting lang. Kasi malalaman niyo po ang purity ng isang bagay or ng isang halimbawa ng ginto kung ito ay susubukin ninyo. Malalaman nyo kung halimbawa kung talagang mahal ka ng taong ito or may nanliligaw sa iyo or meron mang malalaman mo kung susubukin mo sila. So ibig sabihin mga kapatid, nalaman ng Diyos na talagang pure yung pagsunod ni Abraham dahil mismo yung kaisa-isa niyang anak ay talagang willing niyang ibigay. Mga kapatid, dito po sa lesson na to mga kapatid, makikita po natin na anuman lang meron sa atin, ito ay hindi atin talaga. Ito ay pinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon. Ito ay, kumbaga, anuman lang meron sa atin. Kaya, kumbaga, sometimes, ang mga tao nahihirapan magbigay sa Diyos, nahihirapan magtiwala sa Panginoon kasi ang akala ng mga tao, yung nasa kanila, or akala natin, ang nasa atin, ay talagang atin. Pero ang reality niyan, tayo ay mga steward lamang ng Diyos. Kumbaga, there will come a time na talagang yan lahat ay yan talaga ay para sa Panginoon. Katulad ng ginawa ni Abraham, mga kapatid. Medyo mahirap, hindi ito talagang mahirap ito. Kasi sometimes, kapag po tayo sinusubok ng Diyos, ang goal po ng Panginoon ay tayo ay pumasa sa mga pagsubok na to. Kasi iba po yung goal ng temptation at iba rin yung goal ng pagsubok. Kasi tulad nung tinetempt ng diablo si Jesus, di ba? Ang goal ng diablo doon dahil temptation yon ay isirain at pabagsakin si Jesus. Pero iba po yung testing. Pag sinabing testing, pag tayo tinetest, ang goal po nito ay upang tayo ay pumasa at hindi tayo pabagsakin. Ganun po yung gusto ng Panginoon kay Abraham. Tinest po siya, kaya sabi dito sa kaunang verse, sinubok ng Diyos. And mapapansin niyo po, binigyan ko po ng diin
Yung sinabi ko po dito kanina na sasamba lamang kami. Ang sabi ni Abraham doon sa dalawang alipin, sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Sinabi to ni Abraham, babalikan namin kayo. Pag sinabing namin, may kasama siya pagbalik. Alam niya na ang i-offer niya ay si Isaac. Pag sabihin, pag i-offer, papatayin na niya. Pagbalik niya, dapat hindi niya kasama si Isaac, di ba? Pero sinabi pa rin niya dito na babalikan namin kayo. Hindi ko alam kung ano po yung nasa isip ni Abraham noon, pero buo yung pananampalataya niya sa ating Diyos na hindi siya pababayaan. Kaya nga sabi niya rito, di ba? Sumugot ang Diyos sa kanya, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng yung tanong ni Isaac kay Abraham, ang Diyos ang magbibigay sa atin. So dito mga kapatid, makikita po natin kung paano po yung pong ginawa ni Abraham na pananampalataya niya sa Diyos na after po ng tinugon siya ng Panginoon for the long years na nagkaroon sila ng anak, and all of a sudden, hihingi niya sa atin ito. Hihingi niya sa kanya to at willing naman siyang ibigay maging yung kanyang pagsunod. Ang tanong po dito mga kapatid, if ever, in application to the Word of God, if ever na tayo po yung dumagay sa kalagayan po ni Abraham, na merong hingin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Actually, itong ginagawa po natin ito mga kapatid ay pagpapaalaala po ng mga bagay na pwedeng mangyari sa atin or pwedeng maging aral natin sa buhay na pagdating ng time ay alam natin ang ating gagawin. Ngayon po mga kapatid, ang question ko po, halimbawa dumating tayo sa time na merong hilingin sa atin si Lord na isang bagay na napakahalaga at pinakamamahal natin. Willing po ba tayong i-offer ito sa ating Diyos? And this is the moment na mga kapatid na masusubok yung ating pananampalataya sa Diyos. At pwede natin itong magawa, pwede natin itong mabigay ang mga bagay na ito na lalo't higit yung pinakamahalaga sa atin kung ang ating isipan, ang ating puso, ang alam natin na ang lahat ng meron tayo ay hindi sa atin. Ito'y galing sa ating Panginoon at ito'y pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. Kung naalala niyo po yung tatlong pinagkatiwalaan ng 1,000, 2,000 at 5,000. Binalikan sila ng tanggap ng may-ari at tinanong sila, nasa na yung mga pinagkatiwala ko sa inyo? Ganon din po yung mga kapatid. Ganon din po yung mga kapatid para sa buhay ng bawat isa sa atin. Meron pong pinagkakatiwala sa atin ng Diyos na dapat nating ingatan at pagyamanin. And darating po ang time na babalik po ang Diyos at tatanungin niya tayo. Kaya sa oras na ito mga kapatid, tulad po ni Abraham, sinubok po yung kanyang pananampalataya at ang pagsunod. Ang question po dito mga kapatid, pag dumating po itong time na to sa buhay natin na meron po siyang hilingin sa atin, kasi pwede pong subukin tayo sa napakaraming bagay sa ating buhay, especially sa mga panahong ito sa ating mga finances, sa ating mga oras, sa ating mga ginagawa at sa ating mga yung pagpanahon natin para sa Panginoon. Pwede tayong subukin ng Diyos. And mga kapatid, hindi po diyan natatapos Ito po yung last. Sabi po dito sa last verse po, verse 17. Sabi dito, mula sa langit, nagsalita muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Wika nito, akong si Yahweh ang nangako sa iyo. Yamang hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat.
Ibig sabihin mga kapatid, kapag po tayo ay sumusunod at sumunod sa ating Panginoon tulad po ni Abraham na na hindi kumbaga na hindi na niya inisip kung ano, basta't ang niya sumunod siya sa Panginoon, hindi niya alam kung anong pwede mangyari, pero dahil sa pagsubok na yon, siya po ay pinagpala ng ating Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, alam na natin na kapag po tayo sinubok ng ating Diyos, alam na natin na merong blessing na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon at yun yung mga pangako niya. Whether ito po ay medyo matagal na ibigay sa atin ng ating Panginoon yung mga pangako niya. Ang importante po dito, kapag nangako po ang Diyos, hindi po niya ito mababaliwala. Ito po itutuparin niya sa buhay ng bawat sa atin. That is why mga kapatid, sa umaga pong ito, makikita po natin kung ano po ang ginawa ni Abraham, kung ano po yung nangyari kay Abraham at sa kanya bilang ama, o kung gaano po kahirap para sa kanya bilang ama ang ibigay po ang kaisa-isa at kaisa-isa niya at pinakamamahal niyang anak. Kung sa atin man po ito mangyari, kayo man po ang isang magulang, bilang isang magulang, kayo man po bilang isang magulang, ako bilang magulang, kung ako po yung maaring subukin ng ganito, sa panahon pong ito, medyo parang kaisa-isa yung anak ko, parang ang hirap, panghirap. Pero hindi ko po alam kung ano po yung pwede pong maging desisyon sa mga ganong pagkakataon. At ito po ay question din po sa bawat sa atin dahil hindi lamang po ito usapan sa anak, kundi may mga pagkakataon na pwede rin po tayong i-test ng Panginoon sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Hindi lamang po, pwede pong sa pananalapi, pwede pong sa oras, pwede pong sa ilang mga bagay sa buhay natin na pinaka-importante sa atin na pwedeng subukin ng Diyos. Kaya sa oras na ito mga kapatid, I hope na itong talata ni Abraham ay nagbigay sa atin po ng idea kung ano kaya yung magiging response ko sa Panginoon if ever na ako naman yung subukin niya sa buhay ko na to bilang mananampalataya. Ano yung magiging application ko? Ano yung magiging response ko sa buhay ko bilang mananampalataya kung ako naman yung bigyan ng Panginoon ng pagsubok. Kaya sa umaga pong ito mga kapatid, I pray na mabuo yung ating pananampalataya, mabuo yung ating pagsunod sa Panginoon if ever na tayo naman yung darating sa time na tayo yung susubukin. At mga kapatid, ito po yung totoong-totoo. Kapag nangako po ang Diyos sa bawat sa atin, ay ito po ay tutuparin niya. Hindi po paring hindi. Kapag ang Diyos po ang nangako, sure po yan, tutuparin niya. Ang kailangan lang po natin ay matuto po tayong mag-intay sa kanyang mga pangako. Tulad po ni Abraham, matagal po siya lang nanalangin sa Diyos, naglingkod sa Diyos, sumunod sa Panginoon. And yung pangako po ng Panginoon sa kanya, tinupad po niya na magkaroon sila ng anak ni Sarah. Even though matagal, pero sumunod po ang Diyos. Sometimes, matagal po yung response, sometimes mabilis po yung response. Yan po ay depende po kung ano po yung kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. At malalaman po natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang mga salita sa buhay ng bawat isa. At ito po ay magbibigay sa atin ng kalakasan. Ito po ay magbibigay sa atin ng inspirasyon. Every time na babasa po tayo ng salita ng Diyos, mananalangin tayo sa Kanya. Dito po natin maintindihan kung ano po yung kalooban ng Panginoon Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Kaya naman sa umaga pong ito, ako pinagpapasalamat sa Panginoon sa mensaheng ito kasi ito po ay lagi na nating naririnig. Pero alam ko po meron pong panibagong revelation ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin ngayong umaga. Kaya kapag ito po yung tandaan natin, kapag nangako po ang Panginoon sa bawat isa sa atin, kapag meron po siyang pinangako, hindi po, tutuparin po niya ito para sa bawat isa. Kaya sa umaga pong ito mga kapatid, maraming salamat sa ating Diyos sapagkat alam ko po na sa buhay po ni Abraham at sa buhay po ng ilang mga lingkod ng Panginoon ng mga naunang panahon
ay marami po tayong natutunan. At ito po yung pwede po nating apply sapagkat yung Diyos po na nangako kay Abraham, kay Moises at noong mga unang panahon, siya rin po yung Diyos na meron tayo ngayon. Siya rin po yung Diyos na meron tayo ngayon. Kaya po sa umaga pong ito, maraming salamat sa ating Panginoon sa kanya pong karunungan, sa kanya pong biyaya, sa kanya pong mga pagpapala. Kaya ang pagsubok po, ang goal po niyan ay tayo po ay pumasa. Kung tayo po sinusubok ng ating Panginoon, hindi po para sirain tayo, kundi po tayo ay buuin at pagpalain ng ating Panginoon. So tayo po manalangin sa umaga pong ito. Ama, sa umaga pong ito kami po ay nagpapasalamat sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong sigla, panibago pong karunungan na binigay niyo po sa amin this morning, Lord. Kami po ay nagpapasalamat sa ngayon pa lamang sa pwede po namin pagsubok na mararanasan namin, Lord God. Ang amin pong hiling, Panginoon, kami po inyong samahan, Panginoon. Minsan, Lord, kasi hindi namin minsan inaasahan mga ganitong pagsubok. Ang aming pong panalangin, Panginoon, ay samahan niyo po kami, O Diyos. Especially, Panginoon, kapag kami po ay nanghihina. Lord God, tulungan niyo po kami na makatawid, Panginoon, sa mga pagsubok na pwede po namin maranasan sa aming buhay. Lord, tulad po ni Abraham, nagkaroon po kami ng 100% na obedience sa inyo, Lord God. 100% na pananampalataya sa inyo, Panginoon. Lord, salamat o Diyos. At I believe na ang pananampalatayang ito hindi lamang sa salita, kundi ito'y full submission namin sa inyo, Lord God. Yung unwavering faith namin sa inyo, Lord God, ay patuloy po namin maisapamuhay, Panginoon, bilang mga tagasunod ninyo, Diyos. Kaya naman sa umaga pong ito, amin pong pinagkakatiwala sa inyo, O Diyos, ang araw na to, ang mga darating na oras, Panginoon, sa buhay namin. Samahan niyo po kami, O Diyos, at tulungan niyo po kami, Panginoon, na lagi namin maunawaan na ang meron po kami, Panginoon, ay hindi ito talagang sa amin, kundi ito po galing sa inyo, pinagkatiwala niyo lang sa amin, Lord God. Kaya ito po, Panginoon, amin pong hinihiling na bigyan niyo po kami ng lakas at sigla, bigyan niyo po kami ng pananampalataya sa buhay namin na nandun, O Diyos, na kaya po namin maibigay ang mga bagay na ito bilang tugon sa inyong mga pinagkakatiwala sa amin, Lord God. Kaya naman, Panginoon, sa umaga pong ito, marami pong salamat sa buhay, sa kalakasan, sa oras na to, Lord God, sa mga tao na rito, Lord God, sa mga tao na nagbibigay ng kanilang mga oras, pagkakataon, at hiniling ko po, Diyos, na sila po inyong pagpalain din, Lord God, ng siksik, diglig at umahapo, Lord God. Salamat po, Ama. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. 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 Dakilang Diyos, aming amang nasa langit. Maraming salamat po sa kalayaang ibinigay mo upang kami makapag-aral ng iyong salita at magamit namin para sa iyong kaluwalhatian. Humihingi po ako ng kapatawaran sa anumang dungis ng kasalanan. Naway, lukuban mo kami ng makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Jesus. Tunay po na nabubuhay kami sa gitna ng mga kasalanan at tukso. Subalit binigyan mo kami ng kaparaanan upang umiwas at matuto, laging magtapat at magbasas ng iyong salita. Patuloy mo kaming gabayan at paalalahanan ng Espiritu Santo na namumuhay sa amin, na laging magtapat at magbasa ng iyong salita. Sabi nga sa Matthew 4:4, it is written, man does not live on bread alone, but on every words that comes from the mouth of God. Hindi po sa amin ang lakas at talino. Rebuke us at ipaalala mo kung wala kaming magagawa. Bless our leaders and your people. Matutong sumunod sa mga pinagagawa mo at magtiwala sa iyong magagawa sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Sa iyo lang po ang kapurihan. We praise you, Lord, at ikaw po ang maitaas sa umagang ito at sa aming mga gawain. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Father God Almighty,
Salamat muli sa bagong umaga at bagong pag-asa sa buhay po ng bawat isa na naririto. Panginoong Hesus, muli po ako na sumasamo sa harapan mo, humihingi po ng pusong dalisay na handang makinig sa mga katuruan mo po, at upang ito ay aking magamit, maging tabak laban sa mga gawa ng masama. Sa bawat araw po, sa aking mga dasal, patuloy sa paghingi ng tulong mo. Panginoong Hesus, dinggin mo po ako na ang mga salita mo po ay masunod ko, dahil ito ay tungo sa kaligtasan sa bawat sumasampalataya sa iyo na iyong mga anak. Panginoong Hesus, salamat muli o God sa oras na ito na muli mong pinagkaloob sa amin. At muli o Lord na sa iyo lamang namin ibinabalik ang pasasalamat, pagpupuri, pagdakila sa mataas mong pangalan. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, Lord Jesus.
Amen. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, Lord, nilalapit namin, Panginoon, na patuloy niyo kami, Panginoon, na balutin ng iyong kabanal-banalang dugo, Panginoon, upang mapaglabanan namin, Panginoon, ang anumang Panginoon buhay ng sigibot at Panginoon. Lord, we pray, O Father God, na lagi mo kaming samahan, Panginoon. Lagi mo kami, Panginoon, na gabayan, Panginoon, sa pang-araw-araw, Panginoon, na pagkakita niyo kami, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, spiritual, Panginoon, at Panginoon, ang kasipagang manalangin, Panginoon, dahil ito, Panginoon, ang isa, Panginoon, sa magpapatibay sa amin, Panginoon. Lord, dinadalangin namin, Panginoon, na lagi kami samahan ng iyong banal na Santong Espiritu, Panginoon, upang malayo kami, Panginoon, sa anumang uri ng tukso, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na maging ang aming mapapalaman, Panginoon. Lord, kung ikaw ang kasama namin, Panginoon, ay kami ilalakas, Panginoon. Kung kami, Panginoon, ay may banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon, anumang, Panginoon, temptation, Panginoon, anumang, Panginoon, kasalanan, Panginoon, ang maisip namin gawa, Panginoon, ay hindi namin ito magagawa, Panginoon, dahil meron kaming banal na pagkatakot sa iyo. Kaya, Panginoon, salamat, Panginoon, sa lagi mong kasama sa amin, Panginoon. Salamat sa banal na Santong Espiritu, Panginoon, na palaging nagpapaalala sa amin, Panginoon, na mga bagay, Panginoon, na dapat namin gawin, Panginoon. Kaya, Lord, sa iyo ko pinaman, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa natatanging pangalan ng Jesus at Tagalasan. Amen. 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 Yes, Lord, salamat sa umagang ito, Panginoon, at patuloy kami dumudulog sa iyo, Panginoon, na bigyan mo kami ng pusong mapagsunod, Panginoon. Lord, at bigyan mo kami ng lakas at tapang, Panginoon, dahil ang katawan namin ito ay mahina, Panginoon, at ang tanging kalakasan namin ay nasa sayo, Panginoon, at ang gabay mo at yung salita ang siya nagbibigay ng kalakasan sa amin, at yung gabay mo ay siya ang nagpapalakas sa amin na magampanan namin at masunod namin ang inyong kagustuhan sa amin buhay. Salamat sa umagang ito, Panginoon, at lahat kami nandito sa platform na ito muli nagpapakumbaba at lumalapit sa iyo, Panginoon, dahil hindi madali, Panginoon, umunod dahil itong itong katawan naming lupa ay yung minsan na nagiging kahinaan namin, Panginoon.
At kami humihingi ng kapatawaran at lumalapit sa iyo at humihingi ng kalakasan dahil sa kahinaan namin, Panginoon. Lord, alam namin na ang tanging magbibigay lakas sa amin ay ang aming patuloy na pagsasaliksik, patuloy na pagtiwala, patuloy na nasa presensya mo, Panginoon, kagaya na ang buhay ni Abraham, Panginoon. Yung buhay niya ay nasa presensya mo, kaya wala siyang alanganin, Panginoon, at katakot na di gawin ang gusto mo, Panginoon. Kaya Lord, sa umagang ito ay nagnanasa ang aming puso, Panginoon, na maging ganap sa iyo, kagaya sa iyo, Panginoon. Hinihingi namin sa iyo ang gabay, kalakasan na patuloy kami makalakad ng pagsunod sa inyong kagustuhan, Panginoon. Kahit man, Lord, na nasa kahirapan man, Panginoon, o maraming pang pagsubok sa amin, Panginoon. Lord, patuloy mo kami gabayan, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na santabi ang aming mga pansariling pagnanasa, Panginoon, at piliin, Panginoon, yung gusto mo na nanaayon sa inyong kagustuhan, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na yung gusto mo ipagawa sa amin ay ikabubuti para sa amin at sa aming puso, Panginoon. Lord, sa itong pagsunod, Panginoon, ay patuloy bigyan kami ng kagalakan at padakila ang iyong pangalan, Panginoon. At Lord, ma-experience namin, Panginoon, ang iyong pagpapala kagaya ni Abraham, Lord, na sa pagsunod niya, Panginoon, ay pinagpala mo siya, Panginoon. At sa pagsunod namin, Panginoon, ay patuloy mo kami pagkakabalutan ng inyong banal na dugo, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa umagang ito. Nakila ka at tinataas ka namin, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na nakakaalam, ikaw ang Diyos na nagmamayari ng buhay namin. Kung wala ka, hindi namin ito kayang gawin, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming gabay, ikaw ang nagre-remind, nag-uudyok, at ikaw ang nagmamahal sa amin, Panginoon. Kaya, salamat, Panginoon, sa umagang ito. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Amen.